Ngayong araw nga pala nanguha kami ng kabibi at grabe, hindi namin nakalain mga kabudo, ang dami naming huli, kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami What's up mga kabudo? For today's video nga pala manguha kami ng kabibi. At pero bago ang lahat, papakainin ko muna syempre ang aking mga bisita kasi mapapalaban na naman sila mamaya. At dito nga mga kabudo ay pagkatapos silang kumain ay hindi pa nakontento ang abudonsay ko. Pumunta nga pala sila sa likod ng bahay namin para manguha ng rambutan. At grabe mga kabudo, tuwan-tuwa dito si abudonsay ko. At napasabi pa siyang wrong ring daw, idol, solid. Sabi ko nga pala mga kabudo ay maghahanda na kapis para sa aming mga gagamitin mamaya. Kaya naman hinilabas na namin ng pamalakasan naming taklob ng electric pan. At oo mga kabudo, tinanggal pa namin ito sa electric pan namin sira. Kaya naman sabi ko mga kabudo, bahala na kapag pinagalitan tayo ng maligalig kong ate. Sa mga hindi pa nakakaalam mga kabudo, ang purpose nga pala nung sira natin taklob ng electric pan ay siya yung gagamitin natin pang kalugkog dun sa buhangin. Kaya naman mas magagamit natin yung mga kabudo kapag low tide para naman hindi masakit sa ating kuko. At siya nga po pala mga kabudo, pagbigyan na natin si abudonsay ko sa kanyang kakulitan. At kailangan din naman namin ito at malayo-layo ang aming nilakbay. Siyempre dapat samahan mo din ang katatawanan at nang hindi ka naman mabagod sa paglalakad. Maya-maya nga lang po pala mga kabudo ay nakarating na kami sa lugar ng aming pagkukunan ng kabibi. Kaya naman ako agad mga kabudo ay tinignan ko yung tubig kung malalim baga o mababa. Siyempre ako mga kabudo, tamang inom muna ng tubig. Baka bigla mahimatay sa sobrang init ay mahirap na. Malalim nga pala mga kabudo ng tubig. Kaya naman hindi namin na mapapakita sa inyo kung paano magamit yung sirang electric pan. Kaya naman mga kabudo ay maninisid muna kami. At dito nga mga kabudo ay nilabas ko na yung pisnit at siyang ating paglalagyan ng kabibing nakuha. Dito nga sa part na to mga kabudo ay tawa ko ng tawa kasi si Abudong Keloy ay nakabonet at si Abudonsay ko naman ay kalbo. Sabi ko nga pala mga kabudo ay tamang-tama para kayong riding in tandem sa ilog. Kaya sabi ko mga kabudo, pati ba naman sa ilog daladala nyo ang inyong trabaho? Habang pababa na po kami ng ilog, si Abudonsay ko at Abudong Kelvin po ngayon dito ay nagyayagsak ng mga putik. At yes mga kabudo, natatapakan lang po namin ng lukan dito pero hindi po lukan ng aming purpose kundi bibi ngayong araw. Maya-maya nga lang po pala mga kabudo, si Abudonsay ko minakuha agad na malaking kabibi. At yes, maraming kabibi mga kabudo dito sa amin. Kaya ang aming lalagyan muna ay standby muna syempre. Hindi pa naman po magagamit dahil ang tubig ay mataog. Ang salitang tao nga pala sa amin mga kabudo ay ito yung malaki ang tubig or sa English ay high tide. Wow, English yun. At ang low tide naman mga kabudo sa amin ay kati. Kati means mababa ang tubig, hindi ito yung kinakamot na Makati mga kabudo. Sa part na to mga kabudo ay malalim-lalim pa ang tubig kaya naman nanisid muna ako mga kabudo. At dahil magaling tayo manisid mga kabudo, marami tayo makukuha dyan. Siyempre expert na expert tayo pagdating sa sisidahan. Ano ba kang klase pagmumukha yan at di maitsurahan? Dito nga pala mga kabudo ay pinapasukat ni Abudong Kelvin kung gaano daw kalalim yung tubig. Kaya naman si Abudonsay ko ay dali-dali sinukat at ganito kalalim mga kabudo ang tubig ngayon. Nagyayabang na po siya mga kabudo. Tingnan daw po natin kung paano siya kagaling manisid at kung gaano daw siya katagal sa ilalim ng tubig. Kaya naman kaming dalawa ni Abudong Keloy pinapanood siya mga kabudo. Pagkasisid niya po mga kabudo ay tawa kami ng tawa. At gawa ng kasisisid lang daw niya mga kabudo, hindi pa daw siya nakakarating sa buhangin. Ipabalik na daw po agad siya sa ibabaw. Kalbo isa. Malaki ang bibigyan ha. Dito nga pala mga kabudo ay naghahabol hininga ng ating abudonsay ko. Kaya naman ang Abudong Arceli to the rescue. Ako daw muna magninisid ngayon. Siyempre expert na expert tayo sa paninisid. Kaya naman ako muna dito. At para sa hindi pa nakakaalam mga kaabudo, pag ganito nga pala kalalim ang tubig ay hindi masyadong nakalubong ang ating kabibi kaya madali mo ito makukuha kasi halos sa mga bibi pag ganito kalalim ay nasa ibabaw lamang. Pero hindi ganun basta-basta kadali ang kumuha nito mga kaabudo lalo na pag ganito kalalim ang tubig. Kasi kailangan mo dito matagal kang umutlaw para madami kang makuha ang bibi sa ilalim mga kabudo. Gaya na lamang ng ginagawa ko, medyo matagal-tagal nga po pala tayong tatagal sa ilalim. Kaya naman ganun karami ang akin nakukuha kada sisig ko mga kabudo. Dala na rin syempre ng karanasan mga kabudo. Nung bata pa kami, paborito nga po namin mga kabudo ang lumigo sa ilog. Kaya naman habang naliligo kami kabudo ay namimibi na rin kami para pag uwi namin ay may konting ulam kami.
Sa part na to mga kabudo ay medyo bumababa na ang tubig, kaya naman agad-agad ko silang dinala sa aming patukuyan na pungulan kung tawagin. Sa pungulan nga pala mga kabudo ay dito mo rin matatagpuan na maraming kabibi na nakadikit lamang kahit hindi ka na lumusong sa tubig. Kaya naman mga kabudo ay madami kami nakuha dito kahit iisang lugar lamang ng aming kinuunan. Kaya naman tamang-tama mga kabudo, ang tubig nga pala ngayon ay abot tuhod na lamang, kaya naman magagamit na natin ang taklob ng electric pan. Yes mga kabudo, ito nga pala ang ating gagamitin para mas mapadali at madami ang ating makuha. Ang kada salok nga pala nito mga kabudo ay may bagay. Kaya naman para sa mga katulad namin nangunguha ng kabibi sa ilog, mas mabuting magdala na rin kayo ng ganito para kung sakaling malalim ang tubig, maninisid kayo at pag mababa naman, magagamit nyo ito para marami kayong makuha agad mga kabudo. Ito nga lang pala yung mga life hack kung tawagin namin. Kung gusto nyo makarami agad na makukuha mga kaabudo, at di ka bang masyado mahihirapan manguha mga kabudo, hindi mananakit ang iyong kamay at hindi mapapasukan ng buhangin. Kaya naman kaming dalawa ni Abudong Psycho, tamang chill lang habang nagkukudkud ng buhangin sa ilog mga kabudo. At mapapansin nyo rin mga kabudo na lagi ako nakatalikod. Oo mga kabudo, kapag humaharap kasi ako, lagi ako natatawa kay Psycho kasi nakikita ko yung ulo niya. Kaya mas pinipili ko na lang tumalikod mga kabudo habang nagkukudkud siya ng tubig. At pinipilit ko na rin hindi tumingin sa mata niya, parehas kami nagtatawanan mga kabudo. Napapatingin ako sa noo niya. Medyo madami-dami na nga pala mga kabudo ang huli namin. Kasi kada salok namin ni ganito karami ang amin nakukuha. Kaya naman ang Abudong Kelvin ay naiinggit at ang sabi niya mga kabudo ay siya naman daw magpapasika. Tingnan po natin ang gagawin niya. Dito mga kabudo ay dahan-dahan pa si Abudong Kelvin. Surprise daw ang kanyang huli. Tingnan natin mga kabudo. Huli? Ha? Tanga. At dahil inuna muna ni Abudong Keloy ang yabang, wala tuloy siyang nahuli mga kabudo. Dito nga pala sa pan na to mga kabudo ay binigay na sa akin ni Abudong Keloy yung gamit. Kasi ako nalaan daw pumungot, wala daw pong mangyayari pag siya ang kumuha. Habang masaya kami't nagtatawanan mga kabudo, itong si Abudong Psycho ay tahimik lang sa ledgi. Alam mo kung bakit mga kabudo, marami daw siya nakukuha. Siyempre hindi tayo magpapatalo mga kabudo. Kung maraming kuha si Abudong Psycho, marami din tayong kuha. Tingnan nyo mga kabudo. Tingnan nyo! Ano natin niya maliit na yan? Ano ba? Baby yan eh. Kaya nga baby. Sa part na to mga kabudo nagyayabangan na kami. Ang sabi ko po sa kanya, iyo na ang karagatan na akin ang kailugan. Kaya naman pagdating sa ilog hindi ako magpapatalo. Tingnan mo ang huli ko Abudong Psycho. Pero pwede na din. Tinanggap na nga pala ni Abudong Psycho ang kanyang pagkatalo, kaya naman ako muna mga ngalagkag ngayon para marami-rami kami makukuha at magpapahinga na daw muna si Abudong Psycho at kanina pa daw siyang namimitig ang mga pa at kamay. Goods na nga po pala mga kabudo ang aming huli. Kaya naman nagpasya na kaming umuwi sa aming bahay para makapagpahinga na rin. At medyo 3 oras na rin po kami naglalangoy-langoy sa ilog. Pero wala problema mga kabudo dahil napakarami naman ang aming huli. May pang-ulam na naman kami. Dito nga po pala kabudo ay may nangyari na naman kay Psycho kababalaghan. Sayang nga lang po at hindi namin nakuha ng camera at nagtatawanan kami. Panoodin nyo po. Salang ka. Hanggang sa makauwi kami sa aming bahay mga kabudo ay hindi namin mapigilan ang pagtawa at namaligno na naman daw si Abudong Psycho at naulit na naman daw nangyari sa kanya mga kabudo. Dito nga pala mga kabudo ay tinakta ko na ang aming huli. At grabe mga kabudo, napakadaming kabibing aming nakuha. Kahit ngimay na at putlain ang aking mga daliri, lilinisan ko pa rin na itong mga kabudo para mamaya ay madali na lang sa Abudong Keloy na ibahagi at ilagay ito sa plastic mga kabudo. At para na rin makaligo at makapaghilod-hilod na ng libag sa aming katawan mga kabudo. Hanggang sa bahay mga kaabudo ay dala pa rin ni Psycho ang kanyang kakulitan. Ikaw ba naman nag-shampoo ng walang buhok mga kaabudo? Siya daw si Kiko Matos mga kaabudo. Pagkatapos silang maligo mga kabudo, ay binahagi na rin nga pala nila ang aming nahuli. Magpaparty nga pala kaming 3 dito mga kabudo at napakadami naman ito. Kung may iba pa kayong masarap na luto sa kabibi mga kabudo, comment section nyo na yan para magawa namin mga kabudo.
Maraming salamat po mga kabudo sa panonood ninyo. Sana napasaya, napatawa at nag-enjoy kayo sa video na to. At wag niyo rin pong kakalimutan mag-like and share sa Facebook namin. At wag niyo rin pong kakalimutan i-share ang video na to. Maraming salamat po mga kabudo. Babush!